lagi silang nagtatanong. Ngayon, every time that they receive information coming from somebody, kahit sa biktima pa mismo, yung galing yung informasyon na yun, hindi natin pwede itong paniwalaan agad as a 100%. Okay? Halimbawa, between the words coming from your friend and your enemy, hindi ibig sabihin na friend mo siya, 100% na totoo ang sinasabi niya. Diba? May mga ganun. Minsan may mga kaibigan tayo dyan na kaibigan lang tayo may kailangan. Okay? Or kinakaibigan lang tayo ngayon kasi tayo yung kasama niya. Pero totoo, hindi siya totoo. Hindi siya totoong kaibigan. So kung hindi siya totoong kaibigan, malamang sa malamang, kung sasabihin niya sa'yo, hindi yung ganun ka-accurate. Hindi siya ganun 100% na totoo. Hindi po ba? So yung pong ibig sabihin ng intelligence and wisdom of Solomon. Sabi niya, diba, separate the grain from the chaff. Kung alam niyo yung palay, diba? Palay, tatanggalin mo. Paano bang magtatanggal ng bigas doon sa kanyang anong tawag dito? Yung apa, okay? Yung balat niya, yung kulay brown. So ganun lang easy. Dahil sa Evergreen. Kaya niya, mga chismosa sa ating komunidad, marami pong sinasabi yan na okay? Pero marami din silang naidadagdag. Kumbaga, may mga sinasabi silang accurate, pero sometimes it was exaggerated, or sometimes it was lessened, or meron silang mga impormasyon na ipinawas. Ang purpose lang naman kasi ng mga chismoso at saka chismosa sa community natin is para makakuha sila ng atensyon. Alam nyo, kung hindi nila gustong kumuha ng atensyon, kumbaga ayaw nilang yung nagpapapansin, hindi ko magbibigay ng mga chismis na yan. Nakita na ba kayo ng mahiyain chismosa? Ha? Nakakita na ba kayo ng mahiyain na chismosa? So malamang sa malamang walang ganun, sir, kasi mahiyain nga siya. Yun ang sinasabi ko. Yung mga chismosa kasi ang gusto niyan fame, diba? Diba gusto nila yung sila ay nadadayaw, diba? Kumbaga parang yung kinikwento din nila. You know what the last topic about investigative reporting na lecture natin, okay? Na kung saan yung mga reporter gumagawa sila ng kanilang mga i-report base sa kung ano yung magugustuhan ng mga tao, diba? Pero yan totoo yun, diba? Ang ginagawa lang nila, kapag alam nilang hindi magugustuhan ng mga tao, or alam nilang walang pakialam yung mga tao dun sa informasyon na yun, hindi nila papansinin, diba? Kasi alam nilang hindi bibenta sa mga manonood. Pero itong mga chismoso na to, parang reporter din to. Yun nga lang, wala silang pinipili talaga. Yung magandang chismis, pag pinasa nila sa chismis yun, maganda pa rin kasi
alam natin na siya ay relevant o meron siyang alam na relevant na may kinalaman dun sa tinatalakay natin kaso, we have no choice but to speak with them. Okay? Halimbawa, meron tayong kausap na minor, bata, mga grade, hindi, mga 12 years old, diba? Kung ikaw na criminal investigator, how would you okay, how would you discuss or how would you talk to him or to her ng maayos, diba? May minsan acting ability, kailangan meron kang acting ability na kapag bata yung kausap mo, dapat yung approach mo pang bata rin. Yung approach mo, hindi yung isip mo. Mamaya sinabi ni sir kasi acting ability, kapag bata yung kausap, dapat isip bata ka rin. Hindi, pag bata yung kausap, dapat yung approach mo pang bata din, diba? Parang teacher din, no? Kapag nagtuturo kami ng ng fire drill, earthquake drill, diba? Hindi lang naman kami nagtuturo sa sa school, hindi lang sa mga bata or sabihin natin sa lahat ng mag-aaral. Meron kaming mga pinag-discussan or meron kaming tinuturuan ng mga drills kagaya po niyan sa elementary, sa high school, sa senior high school, tsaka sa college. Okay? Hindi po pwedeng hindi pwedeng parehas yung approach ng pagtuturo mo sa elementary at sa college. Bakit? Kasi syempre mas matanda na yung college, diba? Kumbaga mas batak yung mga utak nun. Kumbaga yung mga wordings natin hindi na siya applicable sa mga college student kasi mapupuring sila sa'yo, diba? Kumbaga yung mga simpleng wordings lang na pambata lang yun. Pag pang-college din. Pero ganun din kung sa college, halimbawa college student, magkakanta ka ng fire drill or earthquake drill, magle-lecture ka muna, English ka. Sa tingin mo yung mga bata, pag in-English mo, maintindihan nila? Okay? Hindi nila maintindihan lahat yun. Ganun yan. Ganun din sa pag-iimbestiga. Pag bata ang kausap mo, approach mo pang bata din. Pag prostitute, syempre yung pang-prostitute may approach din. Diba? Ganun din kung halimbawa mga nasa squatter, mga nakapara sa squatter. At syempre, lalong-lalo na kapag yung kausap mga professionals. Syempre kapag professionals, halimbawa, yung interviewin mo, tatanungin mo, mataas yung pinag-aralan, sabihin mo ng businessman, sabihin mo ng siya ay isang doktor, yung mga yun syempre, pag yan ang trabaho ng mga tao yan, mga professionals po yung mga yan, kasi mataas pinag-aralan mo yan, mayayaman po yung mga yan. So dapat yung approach mo din, pag sila yung kausap mo, mag-iiba din, diba? Halimbawa, kung ang i-interviewin mo ay yung taong nakatira lang sa squatter area, hindi mo na siya kailangan pang imbitahan sa isang magarbong restaurant para lang payagan ka na makipag-usap sa kanya, diba? Siguro mga kantin dyan sa gilid, diba? Pwede na kasi madali lang naman sila kausap, tsaka madali lang yung sarili naman sila doon. Pero kung halimbawa professional, doktor, dali mo sa restaurant, yung nandito pinagbebenta ng 50 ng ulam, tapos sa tingin mo magbibigay ng impormasyon yun, baka nga kumuha ka pa ng appointment para lang kausapin ka niya, diba? Tapos pag binigyan ka ng araw, kung kailan mo siya pwedeng kausapin, pag-iisipan mo naman kung kailan or saan mo siya dapat dalhin. Okay? Kumbaga, maghahanap ka na ngayon ng paraan kung saan mo makakausapin yun kasi professional yun so dapat professional din yung approach. Napakasimple, diba? Kaya kayo mag-aaral kayo maigi parang sa ganun, kapag nag-graduate ninyo, nakapasa kayo sa board exam, pag nakapasa kayo sa board exam, professional na kayo kaagad dun diba? Kaya nga PRC, diba? Kaya nga PRC, Civil Service Commission, Professional Regulation Commission, professional, diba? So pag nakapasa ka dyan, professional ka na kaagad. Kung hindi ka nakapasa syempre hindi ka professional, hindi ka pa nakapasa, non-professional ka, ganun. Basic. Next.
getting the accurate facts, especially in the preparation of reports and transmittal of information. So kapag ikaw ay criminal investigator, kailangan din na you are good in both oral and writing. Kumbaga pag criminal investigator kasi, kailangan nakahasa mo yung kung paano ka makipag-usap sa ibang tao. Hindi pwedeng hindi ka marunong makipag-usap. Kasi may mga ganun eh. May mga ganun pong mga pulis na kung saan hindi sila masyadong magaling makipag-usap. Magaling makipag-usap. Well, yung bang yung icebreaker ba? Kasi may mga tao na kahit hindi pulis, okay, or sabihin natin na hindi naman professional, pero kapag nakipag-usap niya mga mapapakinig ka sa kanya eh. Yung bang, alam niyo yung mga sinasabi niya ba? Tapos may patawa siya eh. May mga patawa siya, gano'n. Yung bang makukuha niya yung attention mo. Okay, pag criminal investigator, kailangan ganun din. Hindi pwede na banat ka ng banat, diba? Tanong ka ng tanong. Hindi mo man lang makuha yung interest ng taong kinakausap mo. Mari siguro kung halimbawa yung mga simpleng mamamayan dyan sa paligid-ligid natin, punta ng palengke, gano'n, may kakausapin ka, diba? Madali lang makuha yung kanilang interest na makinig sa'yo. Pero kapag professional ang kausap mo, pag naboring yan, tatayuan ka nyan talaga, iiwanan ka nyan. Kaya kailangan magaling ka makipag-usap. Okay, syempre ganun din sa written. Sa written naman, kapag criminal investigator kasi, maraming report yan, di ba? May mga spot report, after operation report, meron pang mga progress report, may final report, di ba? Lahat po yan kailangan alam mong gawin when you are going to become a criminal investigator. Okay, next one we have keen observation. O, ito yung sinasabi ko kanina na kumbaga magaling mag-obserba. Diba? Kumbaga ultimo maliliit lang na senyalis na nagsisinungaling yung kausap naoobserbahan pa. Diba? Kasi nga meron tayong tinatawag na signs of deception. O yung mga senyalis na nagsisinungaling yung taong kausap mo, yung mga ganyan. Ngayon, bilang criminal investigator, dapat ganun ka. You have what we call a keen observation and description. Importante yan, lalo na kapag merong interview or interrogation. Next one, courage. Pag sinabing courage, that is the moral fortitude. Yung endurance, physical fortitude yun, di ba? Sa pangangatawan yun eh. Kung ba, kaya mo magpuyat, kaya mo magutom, that is what we call endurance. Pero pag sinabing courage, that is moral fortitude. Di ba? Sa pag-iisip yan, sa moralidad mo yan, sa pag-uugali. The moral fortitude to tell the truth, irrespective of who gets hurt. Okay? Kumbaga, para siyang merong honesty, integrity, and loyalty. Parang ganun. Pero itong si courage kasi, to be exact, sila po yung klase ng mga tao na kayang sabihin yung gusto nilang sabihin. Okay? So, from this definition, kaya niyang sabihin yung mga gusto niyang sabihin o yung mga kailangan niyang sabihin. Yung mga kailangan niyang sabihin kahit na may mga masasagasaan pa. Diba? Parang itong last na bali-balita ngayon, si Saldico. Diba? Lumabas yung courage niya na umamin sa kung ano ba talagang nangyayari. Bakit po ang daming magnanakaw sa putang ilang gobyerno na to? Diba? Totoo naman eh. Papawansin nyo naman, flood control project. Bakit? Matik pag nanakaw yun, bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong? Diba? Kasi pag nakulong yung mga yun, sigurado yung mga politika na involved doon, kasali din yun. Mga hayop na yan. Dami-daming taong namatay. Tapos
kawawa yung mga rescuer. Tapos ngayon na naman, kawawa na naman yung mga pulis. Nandun, nagkapagod daw, nagpupuyat na naman. Tapos, sila na naman yung haharang sa galit ng mga tao sa kanila. Diba? Nakakagigil. Okay. So that is what we call courage. Ganito yan guys Tandaan nyo to. May singit ko lang. Courage, yung tawag dun sa taong gusto niyang sabihin yung mga gusto niyang sabihin. Okay? I mean, kaya niyang sabihin yung mga gusto niyang sabihin. Or sasabihin niya yung mga gusto niyang sabihin. Kahit masaktan ka pa, kahit na may masaktan pa, may masagasaan pa, sasabihin niya talaga yan. That is what we call courage. Pero tandaan nyo rin na courage din ang tawag sa isang taong kaya niyang magpigil. Diba? Kumbaga gustong gusto niya nang sabihin pero pinipigilan niya yung sarili niya. That is courage also. Alam niyo ilang beses ko nang nasubukan sa buong taon ng buhay ko, lalong lalo na nung mga oras na syempre hindi naman nasa taas yung posisyon natin, diba? naging empleyado din tayo sa mga private owned companies. Syempre yung mga private owned companies na yan, merong mga may mga manager, diba? May mga supervisor. At syempre kung ikaw kaka-hire mo lang or hindi ka pa katagalan sa trabaho yun, mga may hawak sa'yo. Now, kapag merong sinabi ang mga yan, tapos alam mong mali yung sinasabi nila, hindi mo pwedeng masagot basta-basta yan. Diba? Kasi you will get the consequences. Diba? Magkakaproblema ka pag sinagot mo yung mga yan. Tama. Okay? Kasi sa tingin nila, sila yung laging tama. Now, kapag dumating na yung time na ganun, diba? Masubukan nyo rin. That is also what we call a courage. Okay? Yung gustong-gusto mong sumagot kasi alam mong nasa tama ka at alam mong tama yung sinasabi mo, pero hindi mo ginawa kasi hindi mo talaga kumbaga nagpigil ka. Okay? Courage din yun. Next. Ito pala yun. Courage is what it takes to stand up and speak. Diba? Kumbaga, kapag nagkakagulo na at meron kang gustong sabihin para sa ikakabuti ng nakararami, that is what we call courage. Courage is also what it takes to sit down and listen. Courage din ang tawag doon. Yung bang hindi ka tumayo para magsalita, pero ang ginawa mo, umupo ka lang at nakinig, that is also a courage. Okay. Next, knowledge on laws. So, alam na to, di ba? Sinabi ko naman sa inyo kanina that when you are going to become a criminal investigator, kailangan you have a knowledge on laws. You should have the basic knowledge on the legal matters concerning investigation. Okay, next, the power to read between the lines. So, it is the ability to interpret words or phrase encountered in the process of investigation into deeper meaning. Halimbawa, mayroong sinasabi sa'yo, pero iba yung sinasabi niya sa gusto niyang ipahiwatig. 'Di ba? Parang ang hirap gawin Kaya nga dapat meron tayong tinatawag na pakikiramdam. Dapat nakikiramdam tayo. Example, 'di ba? May girlfriend ka or boyfriend. Magpaalam ka, sabi mo, "Be, labas lang ako, be, inom lang kami." 'Di ba? Magpapaalam kang uminom. Ngayon sumagot yung boyfriend or girlfriend mo, "Sige, uminom ka. Subukan mo, sige lang, uminom ka lang. Sige na, uminom ka na." Okay? Pumapayag ba siya nun? Yes, kasi sinasabi niya 'di ba? Pero yung kung paano niya sabihin, iba yung pahiwatig niya. Pumapayag siya na uminom ka,
Pero alam mo sa sarili mo na yari ka dahil hindi niya talaga gustong umiinom ka. That is what we call courage. Okay, courage yan. Ay, sorry. That is what we call the power to read between the lines. Galing, di ba? Sige, uminom ka, di ba? Pero hindi. Parang ito yung yung tulak ng bibig. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Okay? Next. Ito na, example ko na to sa inyo nung nakaraan kung di ako nagkakamali. Yung sa 911, yung sa pizza. That is the power to read between the lines. Okay, tactical knowledge, I already discussed it a while ago na dapat nga ang isang criminal investigator must have the capability of defense tactics, use firearms, and like marunong gumamit ng baril. Kasi syempre yung mga arestuin ng mga to, hindi naman sa lahat ng pagkakataon mapayapa yung pagsama nila. Sometimes talagang nakikipag-struggle sila, nakikipagpambuno kumbaga. Ngayon kung mahina ka nila lang, huwag ka na mag-criminal investigator, diba? Mag-ano ka na lang, mag-stay ka na lang sa stasyon, mag-pakdi ka na lang, diba? Taga-sulat ng blatter, gano'n na lang. Pero marangal na trabaho naman yung mga yan. Kahit anong unit, pwede naman. Pare-pares naman ng sahod yun diba? Pare-pares naman ng sahod. Next one, we have, ito nga, sample is judo, diba? Karate. Dapat ito yung mga skills talaga kayong ganyan. Kaya kapag may tinuturo sa inyo yan sa school when it comes to martial arts, marksmanship, minor subject lang yan, totoo, minor subject lang, diba? Yung mga pat fit 1, pat fit 2, hanggang sa kung ilang pat fit pa yan, puro minor subject yan. That's true, diba? Wala akong duda dyan, talagang minor subject yan, walang kinalaman sa board exam yan. Pero kung hindi mo seryosohin yan, wala, alalampa-lampa ka. Sakang mahinang nilalang. At kapag mahina kang nilalang, hindi mo magagampanan ng maayos yung trabaho. Tandaan nyo yan. Diba? Kaya nga still, kahit na tapos na ako sa lahat ng training na dapat kong pagdaanan to become a full-fledged firefighter or fire officer, still continuous pa rin ang pagpapalakas ng katawan. Continuous pa rin yung pagpapakondisyon sa sarili. Kasi nga hindi natin kayang gampanan ng maayos yung trabaho natin kung mahina tayo nilalang. Dikit na yan. Basta pumasok kayo sa gobyerno, sa law enforcement or sa military service, kailangan talaga mas malakas ka. Bawal ang mahina. Ito, marksmanship. Hindi ko alam kung napanood nyo na to yung kay Cardo Dalisay.
that is an example of tactical skill, di ba? Marksmanship. Pero hindi totoo yun na mayroong balang ganun kahaba. Alam nyo naman yun. Nagkataon lang na si Cardo Dalisay hindi talaga naubusan ng bala kapag isa lang yung kalaban. Pero pag marami yung kalaban nila, lagi silang naubusan ng bala. Ewan ko pa. Okay. So tuloy na lang natin itong discussions mamaya. Since nandito na ako sa pupuntahan ko. Okay, see you around.